Sabi nila, you only live once. Kaya sulitin mo daw ang bawat oras at pagkakataon ng iyong lahat habang nabubuhay ka pa dito sa mundo. Sarap sigurong gawin yun, no? Na malaya kang gawin ang mga bagay na gusto mo. Gagawin mo ang mga bagay na sa tingin mo nagbibigay sa iyo ng kaligayahan. Yan ang kalayaan na alam ng lahat ng maraming kabataan. Okay lang daw mag-bisyo. Anthony, papasok ka na din dyan sa part na yan. Kahit hindi nila alam na may pangalan yung dulot sa kanilang kalusugan. Masangkot sa mga krimen. Dahil lamang sa influensya ng tropa. Echo, ito ka napasok, huhulingin mo si Anthony. Ito yung inyong moment. At magrebelde sa magulang. Upang masunod lamang ang sariling kagustuhan. Nakakalimot isipin ang mga kabataan daw ang pag-asa ng ating bayan. Pero anong nangyari? Halos lahat nasangkot sa krimen. Puro kabataan. Ito ba ang kalayaan na inaasam nila? Kalayaan sisira sa kinabukasan ng ating bayan? Ito ang kalayaan na puro ng mundo sa atin. Ngunit naliwas ito sa kalayaan na tinuro sa akin ng aking kaibigan. Kaya't gumawa siya ng paraan para tayo ay iligtas. Inalay niya ang habang buhay para malayain tayo sa kamay ng masama. Ang pagmamahal niya sa atin ay hindi kayang pantayan ng mundo nito. Siya ang daan, ang katotohanan at buhay na walang hanggan. Kaya't di na dapat tayo magpaligid o sumunod sa takbo ng mundo. Ang tunay na kalayaan ay nasa Jesus. Siya ang nagbigay ng tunay na kahulugan ng kalayaan. Siya si Jesus, ang matalik kong kaibigan. Isuko mo ang buhay mo sa Kanya at iwanan mo na lahat ang mga masamang bagay na ginagawa. Dahil ang kalayaan ay mahahanap lamang sa Kanya. Sa pagsunod sa salita ng Diyos at magpasakop sa kalooban. Nakamtan mo na ba ang kalayaan sa pinagdala ng kasalanan? Naranasan mo na ba ang ganap ng pepaan sa puso at isipan? Matagal ka na bang naghihintay ng inaasam na kapanatagan? Ito na ang pagkakas. Si Kristo ang iyong kailangan. Siya ay
iyong pagkulaan at pananampalatayaan. Tanggapin sa iyong puso bilang sarili Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Siya ang iyong kailangan